Sa kabila ng lahat, mananatili ng masaya. Hindi sa'yo pa, buhay ko'y kumpleto na. Kahit sino pa man, ang kwento mo'y mahalaga. Hatid namin lagi saya, saan magdako ka pa? Magkasama sa isang pahina. Libre na ang aming pagsuligaw. Umiyak, tumawa at manampalataya. Hanggang sa nagunda, tuloy-tuloy ang saya. Pare-pare, kuya't ate, ilabas ang tilas mo. Kwento mo at kwento ko, ikaibigan. Magbigay ng pag-asa sa lahat. Tulad sa akin saya, dahil hindi kita. Good evening! Welcome! This is your show, This is your live AGT, Anything Goes Topics, Season 5, episode 32, is October 3, 2023. and it's a Bible Tuesday. Good evening po. Good evening! Good evening, Senyor. Good evening, Tata Bert. Good evening din. Ayan, kamusta po kayo, mga viewers? Ayan, kamusta po, Senyor? Okay naman ako. Medyo busy week. Sobrang busy at saka thanks God, no? Kasi opportunity pa na. Thank you God na. Yes, thank you, Lord. Ayan. Congrats, Senyor. Unahin, kita opportunity. Congrats agad. Yes. Yes. Ayan. Sobra. Dami-dami. Dami-dami. Siksik, lig-lig, umaapaw. Ayan. Ganda. Pagpasok ng October, di ba? Ako, ilang buwan na lang. Pasko na. Nang araw na lang, 83 days na lang. Ako. Ayan. Ikaw po, Tata Bert, kamusta? Okay naman ako. So far, medyo nakabawi naman yung konting hacienda natin sa Isabela. Nakabawi. May kita naman ng konti. Okay. Thank you, Lord. Magbigay naman daw. Bigay naman. Kaya medyo nagbigay na tayo doon sa proyekto sa Wow. Thank you, Tata Bert. God bless you, Lord. At sa lahat po ng tumutulong. Tinatawagan pala yung pagagawa ko ng salamin na estudyante. Yeah. Parang bigla napunta ako sa pagpapasalamin ng mga estudyante. Parang ini-pray Wala. sa inyo. Hindi naman yung kasama sa plano. Oo. Tinawagan mo na ba? Sumagot na. Oh, ayan. Dahil naririnig mo naman siguro kami. Kahit di mo kami nakikita. Ayan na lang napagkapon. Ayan. Okay po. Oo, kasi pag yung dumating yung pagkakataon na natutulungan, kahit hindi naka-schedule, tulong. Tulong nga ba? Kasi kalokohan yun, i-schedule mo pa eh. Ganun pala. Diba na naman? Kaya ubus-ubos tayo. Pero di maubos. Opo, hanggat may Babalik yan. Correct. Opportunity talaga, grabe. Ayan. Babalik yan. Times 10, times 20. Ayan. Medyo na-delay tayo ng paso kasi nagloko yung ating camera. No? Okay. Ayaw lumabas. So, hopefully, maayos at magawa. Yan. Yes, okay po. Ayan. Kasi baka nakaganon po kayo. Okay, good evening po. Aba, unang-una ngayon, kakaibang viewer pero miss na namin si Mark Estuesta. Uy, Mark! West. Di ko tumakbong barangay.
SK, Kagawad, Mark. Ay, kwalipikado yan. Oo, sipat yan eh. Yes, Mark. Tsaka grabe tumulong yan. Opo, yan. Siya po ang gumagawa ng ating mga audiovisual. Ayan. Hello, Mark. Miss Linda, good evening. Ate Erin, Ate Judy, Tita Connie, Tita Helen, Isala. Oo nga, kala ko wala na siya. Sabi niya kasi wala na. Alakan na. Ayun. Kala ko na wala na siya. Yes, 11 kicking. Miss Riza de Felix. Ayan, maganda. Riza, Opo. kapangalan lang. Yes, kapangalan. Hinahinay sa inyo. Ayun. May mukha ba? May mukha. Meron. Para artista kasi yun. Oo, check na natin. Ano mukha? Ay, hindi natin makita. Ay, naka-mask, tsaka naka-shades, tagong-tago. Tingnan mo ha. Ayan. Hindi, pa yan. Malayo. Opo. Ayan, hindi nga po. Ayan. Ate Brenda, kamusta po? Uy, baka. Baka. Baka pa lang, baka. Hindi ka na ba ako? Ayan. Ay, sabi ni Ate Brenda, hi senyor from Lino and I. Dito mi house po nila. Cooking po, Lino dinner. Cooking! Uy. Cooking naman yan. Sige. Cooking yan. Yan. Wow. Enjoy your dinner, ah. Ayan. Miss Julian Saucelo, Miss Cynthia de Jesus Alcantara, and Mamita. Aba, and Kuya Art. Si Mamita, iniwan namin sa bundok. Oo, Bahala siya doon. Kita na yung pagbaba. Malaki na yan. Kaya na niya sarili niya. Kita niya, pagbaba, Oh. hindi maita na. Hindi, maita. Galing na daw. May entry for tonight's Ano video. daw? Maita na daw. Hindi na mamita. Sige. Yan. Thank you, Tata Bert. Ayan. So, sana napanood niyo po pa yung episode namin ng Friday. Wala po kami ka-energy po yung Friday. Tsaka hindi, napakasaya po. Tungkol po sa kape dahil International Coffee Day po. Si David, nagkakape ba? Yun. Hindi natin nasagot yun, yung parabol. Ano ba sa inyo? Hindi. Kasi hindi pa na tutuklasan ng kape ng mga panahon na yun. Ayan. Puro alak pa lang. Puro alam pa. Yes. Ayan. Okay. Ayan po. Ano? Balik naman yung tanong, nakakatawa lang kasi para i-connecta si David yung Bible tsaka yung kape. Yan. Galing. Matalino po talaga yun. Talino ka talaga, Gina. Huwag mo na ulitin yan. Ha? Ayan. So, si Jenny, yan, ay paalis na po Paalis na. Pa-Taiwan siya, papuntang Taiwan. Ay, congratulations pala sa Gilas Pilipinas. Oh, congrats. Nanalo na 1 point, kamuntik pa matalo. Sino po kalaban? Iran. Sa Iran, tinampakan nila ng 20, inahabol sila. Naabutan sila. Lumamang pa, buti na lang. Yun. 1 point. Is 1 1 point. Yan. 1 points. 4 points. Congrats po, puso. Ayan. Kalaban natin China. Diyos ko po, Sus Maria Jose. Hindi ko alam kung paano tayo mananalo doon. Sa basketball ba ito sa inyo? Oo. Okay. Hindi pa naman sa gera. Wala pa. Okay. Ayan. From Miss Riza de Felix, yes po, Tata Bert, Senior, from Muntinlupa po. Thank you po sa pa-shout out. Yeah. You're welcome po. Welcome. Okay, ano ba? Yung lindol na tumama sa Masbate, 4.6, no? Ano nangyari? Eh, yun lang, may lindol. Tumama. Ayan. Alam mo ba lumilindol Everyday? everyday sa lahat ng lugar? So, trivia lang po yan, no? Kaya, huwag kayong matakot sa lindol. Nagkakataon lang po, may malakas na lindol talaga na nangyayari sa certain lugar, no? Pero lahat po ng lugar, inililindol. Okay? Para alam lang po natin. Okay po. Ayan. Hindi po kayo papatayin ng lindol, yung pagiging hysterical ninyo, tsaka panic, yan ang papatay po sa inyo. Ayan. Pero panik sa inyo, minsan di mo na maiwasan di magpanik pag nandun na. O, di mamamatay ka. Dali naman ako kausap eh. Yung pala eh. So, relax lang, chill lang. Chill lang. Umiinom ka, inom ka lang. Oo. Wala yung lang ginagawa mo. Oo. Abang lumilindol. Yes. Yan. Parang ako, di ba? Sabi ko, maglilindol. Kaya na-predict ko talaga kung anong oras, kung anong araw eh. Sabi nila, anong gagawin? Huwag matulog na walang panty, na naka-brief. Kasi baka mamaya, bakit po? Pag lumabas ka, gabi, pag lumabas ka, naka-brief ka, naka-panty, maniwala ka. Makalimutan ko yung date na yun. Natulog ako naka-brief. Tumakbo ko palabas, naka-brief. Chill lang ako. Chill. Ay, nahabol na ako, naka-brief ka lang.
Ikaw yung nag-advise sa inyo. Ako nag-advise. Yun Alimutan lang ko. yun. Diba? At least, ikaw lang Hindi, totoo, true story po yun. Ha? True story. Kabrief ako, nasa gitna ako ng kalsada eh. Ayan, okay. Safe si Sir. Yan. Mark safe. But naked. Almost naked. Ayan. Ano pa po bang mga balita? Sa radyo at TV? Yan yung sinampal ng teacher na bata na matay. Yan sa may bandang tenga tinamaan. Mahirap kasi yan pag sa bandang tenga. Ano ba, Senyor, ang batas dyan pag... Hindi dapat manakit. Opo. Kahit ano. Kasi minsan yung... Bawal na yun. Bawal manakit. Magulang nga, bawal mamalo na eh. Kung yung batas ang pagsusundan natin. So, bawal manakit. Yun lang. Pag verbal, Senyor, okay lang. Wala na. Verbal theory pwede, pero mahirap patunayan. Kasi complaining is one, proving it is another one. So, yun yan. Unlike pag sinaktan, may pasa eh. Katulad nun, may brain hemorrhage, nandugo yung utak. So, namatay. Ay, nako. Ayan. Yan yan. Okay po. So, ano pa? Bali-balita. Yung sa The Verge? So, pinapaalis pala si Bongbong bilang DAR Secretary. Kasi siya rin ang concurrent DAR Secretary ng agrarian. Eh, palpak nga yung agrarian. Agriculture. Okay. So, ayun, pinag-recycle siya doon. Ibigay niya na sa iba, mag-appoint na siya. Kasi nga palpak eh, di ba? Kano ba yung bigas, di ba? Yun lang yun. Wala siya in-appoint eh, di ba? Wala. Ikaw na lang, gusto mo. Pwede, sana. Ayan. So, ganun, Senyor, pag walang in-appoint, automatic ba siya? Or... Depende. Depende. Pwede naman yung mga undersecretary, yung mga naiwan. Kasi hindi naman kagad automatic yung dating DAR secretary, hindi naman tanggal yun eh. Hindi tanggal yun. Pero magbibigay yun ng courtesy resignation. So, kung hindi siya nag-appoint, hindi naman niya tinanggal, yun pa rin yung secretary. Not until tinanggal niya. Tapos ayun, at definitely tinanggal niya na yun kasi sinabi niya siya yung secretary. Just the same si Sara Duterte sa education. So, yun. Pwede naman yun. Pinapayagan mo. Gusto mo, ikaw na lang mag-isa sa gobyerno. Ikaw lahat. Pwede naman yun. Yung mga intelligence at mga fan na ano ngayon, ay pinag-question ngayon ng ilang mga senators. Hindi ko maintindihan yan. Joke lang po ito. Intelligence fan, pero wala ka intelligent. Kasi hindi pwede sabihin eh, di ba? Hindi pwedeng kwentahin. So, yun yung intelligence fund na hindi pwedeng, wala ka intelligent. Joke lang po yun. Opo. Pero that fund comes from the taxes. Tama. Na kailangan ba ng taong bayan ng transparency. So, Dapat talaga. yun. Kung tatanong ninyo. Whatever, kung intelligence or whatever na fund yan, dapat talaga nababantayan. Mystical fund na lang. Under audit din, supposedly. Yes. Ayan. Mystical fund. Okay. Ano? Bagong libro ngayon babasahin natin. Yes. Unang hari. Opo. Ang unang hari. Ika-11 na po namin ito na libro. Ayan. 11 na. Oo, Senor. Konti na lang. 55 na lang. Konti na lang yan. Konti na lang. 55 na lang. Yes. Tapos na tayo. Yes. Mabilis na ng panahon. Tapos, 2 kings na. Ayan. Yun na. Konti na. Ayan. May nakikinig pa kaya sa atin para sawa na sila. Makinig po kayo ng... Eh, bahala po kayo, no? This will add intelligence sa inyo. Katulad yung last time, no? Oo. Yung last time, hindi ko naman kayo pinagagalitan. Kaya lang may opening nga ako na, may nag-comment kasi, personal comment eh. Parang galit ka dun sa dalawa. Hindi sabi ko nga eh. Tapos, gano'n ko raw, tapos, para daw, in-interrogate ko kayo. Hindi, kasi nga, inaabangan kong mahuli ninyo na sinasabi ko nga, inumpisa ko ulit, di ba? Which is hindi naman yung inumpisa ko several weeks ago na
si David, hindi nakakausap ang Diyos. So, inulit ko uli yun, di ba? Tapos na-miss nyo yun eh. Yun yung na-miss nyo eh. Opo. Tama? At saka nung ma-realize din namin suddenly yung bagay na yun, at yung kinakausap pala ay si Satanas, ay something na Lapit yung mic, lapit yung mic. something na napakagandang natutunan natin nung araw na yun. Opo. Kaya importante talaga binabasa mo word for Kaya word. nagkagulo kayo. Inaasahan nyo ako magkasalita. Hindi. Babalik. Para mag-isip tayo. No? Sa totoo lang, tuwan-tuwa ako nung ano niyo. Opo. Kaya nga may comment lang yun na parang galing daw ako sa Ay, inyo. Ganyan po talaga si Senior mag-explain. Animated po talaga siya. Siguro pag first time, kayo, feeling nyo ulit. Pero hindi, ganyan po talaga siya. Especially, syempre, kung saan ka ba maging passionate, kung hindi yung salita ng... Sanay na po sila, sanay. Kung hindi po kayo sanay, ako na po humihingi ng paumanhin, pero hindi po ako galit. Opo, hindi. Hindi po siya galit. Animated lang. Yes. Ayan. Okay? Yes. Ayan. Napakaganda po nung episode na yun. Ako sana. Pwede nyo po balikan meron po kami sa YouTube, Anthony Rivera AGT. Ayan. Or dito po sa Senior Anthony Rivera Facebook page. Okay, basa na tayo. Baka kasi gabihin tayo dahil nalay tayo ng pasok. Okay po. Unang libro, ade. Labing isang libro. Unang chapter. Yes. Ng Kings o Hari, ang mga hari. Kings ba? Di ba one king? One Kings po. Oo, ayusin mo. Sorry, Senior. Gulo mo na naman. Ilan ka na naman. Unang Kasi may libro. two king. Opo. Three kings. Opo. Yung three kings. Yung Yun yung pupunta sa ano. dadalaw po kay Kristo. Okay. Ayan po. Ang gulo. Sige. Okay, basa na po tayo. 1 Kings chapter 1. Si David ng matanda na. Matandang-matanda na noon si Haring David. Kahit kumutan ng makapal ay giniginaw pa rin siya. Kaya't sinabi ng kanyang mga lingkod, kung ipapahintulot po ninyo, kamahalan, ihanap namin kayo ng isang dalaga na dito titira at mag-aalaga sa inyo. Matutulog siya sa tabi ninyo upang mabigyan kayo ng init. At naghanap nga sila sa buong Israel ng isang magandang dalaga at natagpuan nila si Abisag na taga Sunem. Siya'y kanilang dinala sa hari. Tumira siya sa piling ng hari at inalagaan ito. Bagamat siya'y napakaganda, hindi siya ginalaw ng hari. Binalak ni Adonias na maging hari. Samantala, ipinamamalita ni Adonias na anak ni Hagwid na siya ang susunod na hari. May inihanda na siyang mga karwahe, mga ngabayo, at 50 alalay na kawal. Ni minsan, hindi siya pinagsabihan o sinaway ng hari sa mga ginagawa niya. Si Adonias ay nakababa ng kapatid ni Absalom at napakakisig din tulad nito. Kinuusap na niya si Joab na anak ni Zeruias at ang paring si Abiatar, at sumang-ayon ng mga ito na siya'y tutulungan. Ngunit hindi pumanig sa kanya ang paring si Zadok at ang propetang si Nathan, pati si Benayas na anak ni Joiada, gayon din sina Simei at Rey at ang magigiting na bantay ni David. Naghandog si Adonias ng maraming tupa, baka at pinatabang toro sa bato ng Zohelete na malapit sa Enrohel. Inanyayahan niya roon ang kanyang mga kapatid, ang mga anak ng hari at ang mga opisyal ng hari mula sa lipi ni Juda. Ngunit hindi niya inanyayahan ang propetang si Nathan, si Benayas at ang mga bantay ng hari at ang kapatid niyang si Solomon. Kaya kinausap ni Nathan si Bathsheba na ina ni Solomon. Sabi niya, Hindi ba ninyo alam na ipinahayag na ni Adonias na siya na ang hari at ito ay lingid sa kalaman ni Haring David? Kung gusto ninyong iligtas sarili ninyong buhay at pati ang buhay ng inyong anak na si Solomon, ito ang maipapayo ko. Pumunta agad kayo sa hari at sabihin sa kanya, hindi ba't ipinangako ninyo sa akin na si Solomon ang maghahari? Nakahalili ninyo? Bakit si Adonias ngayon ang naging hari? At samantalang kausap ninyo ang hari, papasok ako at patutunayan ko ang inyong sinabi. pumunta nga si Bathsheba sa silid ng hari. Ang hari noon ay matandang-matanda na, at si Abisag, ang dalagang taga-Sunem, ang nag-aalaga sa kanya. Yumuko si Bathsheba at nagpatira pa sa harapan ng hari.
Anong kailangan mo? Tanong ng hari. Sumagot siya, Mahal kong hari, ipinanghako po ninyo sa akin sa pangalan ng Diyos ninyong si Yahweh ng anak kong si Solomon ang magiging hari kapalit ninyo. Subalit, nagahari na ngayon si Adonias nang hindi nyo nalalaman. Nagpatay po siya ng maraming baka, tupa at pinatabang toro. Inanyayahan po niya sa pagdiriwan na iyon ang mga anak ng hari, ang paring si Abiatar at si Joab, ang pinakamataas na pinuno ng inyong hukbo. Ngunit hindi niya inanyahan ang iyong lingkod na si Solomon. Kaya po, mahal na hari, hinihintay ng buong bayang Israel na sabihin ninyo kung sino talaga ang halili sa inyo bilang hari. At kung hindi, pagkamatay po ninyo'y manganganib ang buhay ko at ang anak kong si Solomon. Samantalang magkausap ang hari at si Bathsheba, dumating naman ang propetang si Nathan. May nagsabi sa hari na ito'y naghihintay, kaya't ito'y kanyang ipinatawag. Lumapit ang propeta, nagpatira pa sa harapan ng hari at ang sabi, Mahal na hari, ipinahayag na po ba ninyo na si Adonias ang papalit sa inyo? Ngayon po'y nasa labas siya ng lungsod at nagpapatay ng maraming baka, tupa at pinatabang toro. Inanyayahan po niya ang mga anak ng hari, si Joab na pinakamataas, na pinuno ng hukbo, at ang paring si Abiatar. Naroon po sila, nagkakainan at nag-iinuman at isinisigaw, ay mabuhay si Haring Adonias. Ngunit ako pong inyong lingkod, at ang paring si Sadok, si Benaias na anak ni Joiada, at ang anak ninyong si Solomon ay hindi niya inanyayahan. Ito po ba'y utos ng mahal na hari? Bakit po walang nagsabi sa inyong lingkod kung sino ang susunod sa inyo bilang hari? Kaya't nagsalita si Haring David. Tawagin ninyo si Bathsheba. Paglapit ni Bathsheba ay sinabi ng hari, Saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos ng Israel, na nagligtas sa akin sa lahat kong mga kaaway. Nanumpa ako noon sa pangalan niya na ang anak mong si Solomon ang siyang hakalili sa akin. Tutuparin ko ngayon ang aking pangako. Nagpatira pa si Bathsheba sa harapan ng hari bilang pagkaano. Mabuhay ang Haring David magpakailanman, sabi niya. Pagkatapos, sinabi ni Haring David, Tawagin ninyo ang paring si Sadok, ang propetang si Nathan at si Benaias. Kaya't humarap sa hari ang mga tinawag. Sila naman ang inutusan ng hari. Isama ninyo ang aking mga opisyal. Pasakayin ninyo ang anak kong si Solomon sa aking sariling mola at samahan ninyo siya patungo sa Gihon. Bubuhusan siya roon ng langis bilang hari ng Israel ng paring si Sadok at ng propetang si Nathan. Pagkatapos ay hipan ninyo ang trumpeta at isigaw ninyo, Mabuhay si Haring Solomon! Sundan ninyo siya pabalik dito at paupuin sa aking trono sapagkat siya ang papalit sa akin bilang hari. Siya ang aking pinili na magiging hari sa Israel at sa Juda. Sumagot si Benaias, Matutupad po at pagtibay nawa ito ni Yahweh, ang Diyos ng mahal na hari. At kung paanong pinagpala ni Yahweh ang mahal kong hari, naway pagpalain din niya si Solomon. Naway maging mas dakila ang kanyang paghahari kaysa paghahari ng mahal kong hari si David. Lumakad nga ang paring si Sadok, ang propetang si Nathan at si Benaias, at ang mga Kereteo at Peleteo. Pinasakay nila si Solomon sa mola ni Haring David at sinamahan niya patungong Gihon. Kinuha ng paring si Sadok sa tolda ang sungay na lalagyan ng langis at binuhusan ng langis si Solomon bilang hari. Hinipan nilang trumpeta at nagsigawan ng lahat, Mabuhay si Haring Solomon! Ihatid siya ng mga tao pabalik sa lungsod. Habang daay nagsisigawan sila sa tuwa at nagtutugtugan ng mga plauta at halos mayanig ang lupa sa lakas ng ingay. Tapos nang kumain noon ang mga panauhin ni Adonias at ang ingay ay narinig nilang lahat. Narinig din ni Joab ang tunog ng trumpeta kaya naitanong niya, Ano iyon? Bakit maingay sa lungsod?
Nagsasalita pa siya nang dumating si Jonathan, anak ng paring si Abiatar. "Halika rito," tawag ni Adonias. "Narito ang isang mabuting tao at tiyak na mabuti rin ang dala niyang balita." Sumagot si Jonathan. Hindi po. Ipinahayag na po ni Haring David na si Solomon na ang hari. Pinasama ng hari kay Solomon ang paring si Sadok, ang propetang si Nathan, si Benayas na anak ni Joaida at ang Kereteo at Peleteo at pinasakay nila ito sa bola ng hari. Binuhusan na siya ng langis bilang hari ng paring si Sadok at ng propetang si Nathan sa Gihon. Siya ay inihatid nila sa lungsod at nagsisigawan sa tuwa ang mga tao. Iyon po ang ingay na naririnig ninyo. At ngayon po, nakaupo na si Solomon sa trono. Pati ang matataas na opisyal ng hari ay pumunta na po kay Haring David at siya ay binati. Sabi po nila, loobin nawa ng inyong Diyos na ang pangalan ni Solomon ay maging higit na dakila kaysa inyong pangalan. At ang paghahari niya ay maging higit na dakila kaysa inyong paghahari. Yumuko ang hari sa kanyang pagkakahiga. Yumuko ang hari sa kanyang pagkakahiga at ganito ang sinabi. Purihin si Yahweh, ang Diyos ng Israel, sapagkat minarapat niyang makita ko sa araw na ito ang isa sa aking mga anak na nakaupo sa aking trono. Nang marinig ito, natakot ang lahat ng panauhin ni Adonias at nagkanya-kanyang takas. Natakot din si Adonias kay Solomon, kaya tumakbo siya sa altar ng toldang tipanan at kumapit sa mga sungay nito. May nagsabi kay Solomon, takot na takot po sa inyong kamahalan si Adonias. Nakakapit siya sa mga sungay ng altar at ipinapasabi na hindi siya aalis doon kung hindi mo na kayong mangangako na hindi niyo siya papatayin. Sumagot si Solomon. Kung mapapatunayan niyang siya'y tapat, hindi siya mamamatay. Wala ni isang hibla ng kanyang buhok ang malalagdag sa lupa. Ngunit kung siya'y mamamatay, ngunit kung hindi, siya'y mamamatay. Kaya pinapuntahan siya ni Haring Solomon at ipinakuha sa altar. Paglapit ni Adonias, nagpatira pa ito sa harapan ni Haring Solomon. Sinabi naman sa kanya ni Solomon, Umuwi ka na sa inyo. ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sarap matulog. Good morning po. Morning. Okay. So, unang libro, no? Sa kanyang katandaan, si David ay mahina na. Pero sa gitna ng kanyang kahinaan, naniniwala, no? Ang batang babaeng Bethlehem magbibigay sa kanya ng panibagong kalakasan. Yan. Ako kaya? Pag mahina na, nadala niya ako. Dadating na lang yung siniwag na kailangan talagaan. Si Kalobing padala lang. Kaya ako na. Okay, hindi. Gusto ko tackle yan, no? Kasi Opo. matandang paniniwala pa nung papala ni David, no? Na hanggang ngayon ay dala-dala pa rin. Pag-usapan lang natin, no? Eh, ano ba yung take niyo dyan? Yan? Yung isang batang babae, sariwa para sa isang matanda. Nakakapagpahaba ba ito ng buhay? Yeah. Ikaw! Yan ang hindi base sa experience, no? Experience! Disclaimer agad eh. Yes, nakakapagbigay lakas o nakakapagpabata, yung pala ang dapat sa salita. Ako, sa tingin ko, posible. Kasi iba ang bata, iba yung katawan mas fresh. Yun ang tingin ko lang, hindi ko sure. Ako tingin ko psychological, no? Kasi pag bata kasama mo, yung activities ng bata. Kasi kung matanda na yung kasama mo, activities nun, matanda na rin. So pareho na kayo nagilahan. Papunta na kayo sa hukay, nakaupo na lang kayo. Samantalang kung bata, tatalong pa yan sa cliff, no? Cliff diving yan. So tatalong ka rin. So, parang yung hirap, no? Yung hinahapo ka na, siya hindi pa siya hinahapo. Pero,
more of psychological nga yan. At mahihila ka. Sa tingin ko, oo din. Dahil nga bata, madadala ka sa mga aktibidades na pambata at hindi pang matanda. At dahil nga partner o asawa, ano yun, from day to morning, from day to night yun, kasama mo siya, yun din yung aktibidades na gagawin niya. So, I think yes. Yeah. So, para alagaan si David, katabi niya sa pagtulog, pero hindi na niya nakagalaw o hindi niya na nakasex. So, sa mga tweet, hindi na tumatayo ang lolo ni David. Na? So, yun yan. Okay. So, tapos naman sa isang banda, may nagrebelde na naman na anak ni David. Yan. Na sa gitna ng kanyang kahinaan, dineclare niya nang siya yung hari. No? Isa-isahin natin. Si Amnon, anak ni David, kay Ahinoam, pero patay na to. Si Daniel, anak niya kay Abigail, patay na rin to. Si Absalom, kilala naman natin to. Ito yung nagrebelde, unang nagrebelde sa mga anak niya na mahal. Yan ang pinakamahal niya eh. Sabi nga, magpapatay na pinatay, di ba? So, patay anak niya kay Maaka. Tapos ito na ngayon, si Adonihay, no? Anak niya kay Hagit, no? So, banggitin ko lang yung mga anak niya lalaki. Si Shephatay, anak niya kay Abital. Si Itraim, anak niya kay Egla. Si Shimei, anak niya kay Betseba. Ito yung namatay na unang anak, no? Shobab, anak niya kay Betseba. Si Nathan, anak niya kay Betseba. Si Solomon, yan, pansampu si Solomon na lalaki, anak niya kay Betseba. Tapos, ayun pa yung mga ibang anak niya na kung kani-kanino ang pakibasa niya. Ibhar po, ang 12 po, Elishama, si Elipelet, si Noga, si Nefeg, Japhia, Elishama, Eliada, at ang pang-19 po, Elifelet. Okay, so mayroong magkapangalan yung 13 and 19. So, pansampu si Solomon. Kaya lang, ipangako na ni David ang trono niya kay Solomon. At yun na yung gusto, no? So, in between pala kay Shimei, yung unang namatay, meron pa naging dalawang anak, si Shobab at si Nathan. So, 4 yung anak niya kay Betseba, bunso si Solomon. So, ito, yung pagpapatunay na walang hanggang kaguluhan sa pamilya ni David, mula nung sinumpa siya ng Diyos, o sinumpa niya yung kanyang sarili, ayan, hanggang sa huling sandali, mamamatay na lang, may nagre-rebelde pa. So, ginawang hari ni Adonihay yung sarili niya, ayan. So, tulad ng paggawa ni Absalom, ng hari ng sarili niya, no? So, ito, kaibahan, pumanig si Joab. No? Unlike nung kay Absalom, hindi pumanig si Joab. Sino si Joab? Si Joab yung kanyang pinakamataas na general, kumbaga, pandigma, o Ministry of Defense, yan. Okay. Hindi pumanig, no? Ang pumanig lang sa kanila, yung paring si Abiatar, no? Sumunod din yun, no? So, ang mga hindi sumang-ayon, yung paring si Sadok, propetang si Nathan, si Banyas, si Simei, at si Ray. Yun. So, yan yun. So, kaya kinausap ni Nathan si Betseba, nasabihan na si David, tungkol sa pangako niya na hirangin na si Solomon. At siya namang ginawa niya. So, naging hari si Solomon. At nung nalaman nga ni Adonihay na naging hari si Solomon, natakot siya, humingi siya ng kapatawaran. No? At sinabi nga ni David, umuwi ka na sa inyo. Yan. Ni David ni Solomon. Okay, so tanong kayo, anong tanong nyo? May tanong kayo. Napag-usapan na natin yung unang-una, yung tungkol sa batang chicks, no? Kung nakakapagpalakas pa. Ako naman, ang paliwanag ko dahil sa mga gawa, ang kilos yun. Kaya I think yes. Yung pagkain, di ba? Kakain kayo lollipop. Yeah. Kaya ice cream. Sige, anong tanong nyo? So, yung sinabi ng Diyos, meron pa rin continuation hanggang sa dulo ng kanyang buhay. Na-witness niya talaga. Ang isa lang na puna ko dyan, hindi nasunod yung kaugalian na yung unang anak na lalaki ang dapat na maging hari. No? O kaya nga akala ni Adonihay dahil siya yung the fourth, no, yung surviving, patay ng 3 siya na yung hari. So kaya inasahan niya, hindi niya alam na ipangako na. Just the same, nung nagkalokohan ng panahon ni Isaac, di ba? Nagkalokohan din, di ba? Si Jacob at saka si Esau.
Di ba? Na ipangako na yung pagkapanganay. Di ba? So, ganito rin dito, na ipangako na yung pagpalit ng hari kay Solomon, no? Yung panahon na namatay yung kanyang kapatid na panganay. Yan, na si Shimei. Oh, sige, ano pa tanong nyo? So, senior, never ending na yung magiging gulo. Kasi di ba? Hindi, magkaka-ending na kasi mamamatay na siya eh. Mamamatay na siya eh. Dahil ang parusa lang naman sa kanya eh. Sa kanya. Okay po. Tama. Okay? Ayan. Kayo po dyan sa ating mga viewers. Wala kayong tanong? Wala. Huwag silang tanong. Wala kayong karunungan? Si Solomon ang hari ng karunungan. Ayan. Okay, so wala. Mga mamaya. Wala ba si Ginay? Si Ginay maganda eh. Wala po. Tatanungin niya kung nagkakapi na naman si Solomon. Baka hindi na pwede ni Gina yung matanda na. Oo, sige. Okay po, chapter 2. Ang mga habili ni David kay Solomon. Nang malapit nang mamatay si David, nagabilin siya kay Solomon na kanyang anak na ganito. Malapit na akong mamatay, kaya magpakatatag ka at magpakatapang at sundin ang mga iniutos ng Panginoon na iyong Diyos. Sumunod ka sa kanyang mga pamamaraan, mga tuntunin, at mga utos na nakasulat sa kautusan ni Moises para magtagumpay ka sa lahat ng gagawin mo saan ka man magpunta. Kung gagawin mo ito, tutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa akin na kung ang aking mga lahi ay mamumuhay ng tama at buong buhay na susunod sa Kanya ng may katapatan, laging sa kanila magmumula ang maghahari sa Israel. Ito pa ang bilin ko sa iyo. Nalaman mo kung ano ang ginawa sa akin ni Joab na anak ni Seruya. Pinatay niya ang 2 commander ng mga sundalo ng Israel na si Abner na anak ni Ner at si Amasa na anak ni Heter. Pinatay niya sila na parang mga kaaway, pero ginawa niya iyon sa panahon na walang labanan. Siya ang may pananagutan sa pagkamatay nila. Kaya gawin mo ang naisip mong mabuting gawain sa kanya, pero huwag mong hayaan na payapa siyang mamatay. Sa katandaan, ngunit maging mabuti ka sa mga anak ni Barzillai na taga-Gilead at pakainin silang kasama mo dahil tinulungan nila ako nang tumakas ako sa kapatid mong si Absalom. Tandaan mo si Shimei na anak ni Gera na taga-Bahurim at mula sa lahi ni Benjamin. Isinumpa niya ako ng matindi nang pumunta ako sa Mahanaim. Pero nang magkita kami sa ilog ng Jordan, makipagkasundo ako sa kanya sa pangalan ng Panginoon na hindi ko siya papatayin. Pero ngayon, ikaw ang hahatol sa kanya. Matalino ka at alam mo kung ano ang dapat gawin. Kahit matanda na siya, ipapatay mo siya. Pagkatapos, namatay si David at inilibing sa kanyang lungsod. Naghari siya sa buong Israel sa loob ng 40 taon, 7 taon sa Hebron at 33 taon sa Jerusalem. Si Solomon ang pumalit sa ama niyang si David bilang hari at tunay na matatag ang kaharian niya. Namatay si Adonia. Ngayon, si Adonia na anak ni Hagit ay pumunta kay Bathsheba na ina ni Solomon. Nagtanong si Bathsheba sa kanya, "Mabuti ba ang pakay mo sa pagpunta rito?" Sumagot si Adonia, Mabuti po, may hihilingin lang ako sa inyo. Nagtanong si Bathsheba, "Ano ba ang hihilingin mo?" Sumagot si Adonia, Nalalaman ninyo na ako na sana ang naging hari at hinihintay ito ng buong Israel, pero iba ang nangyari. Ang kapatid ko ang siyang naging hari dahil iyan ang gusto ng Panginoon. Ngayon ay may hihilingin ako sa inyo at kung maaari, huwag niyo akong biguin. Nagtanong si Bathsheba, "Ano ba iyon?"
Sumagot si Adonia. Kung maaari ay hilingin niyo kay Haring Solomon na mapangasawa ko si Abisag na taga-Shunem. Alam kong hindi siya tatanggi sa inyo. Sumagot si Batsheba, sige, sasabihin ko sa hari. Kaya pumunta si Batsheba kay Haring Solomon para sabihin sa kanya ang tungkol sa kahilingan ni Adonia. Pagkakita ni Solomon sa kanya, tumayo si Solomon mula sa kanyang trono para salubungin siya at agad siyang yumukod sa kanyang ina bilang paggalang. Pagkatapos, muli siyang naupo sa kanyang trono. Nagpakuha siya ng upuan at ipinalagay sa kanan niya at doon pinaupo ang kanyang ina. Sinabi ni Batsheba, mayroon akong maliit na kahilingan sa iyo. Huwag mo sana akong tatanggihan. Sumagot ang hari. Ano po ang hihilingin ninyo? Hindi ko kayo bibigyan. Sabi ni Batsheba, hayaan mong mapangasawa ng iyong kapatid na si Adonia, si Abishag na taga-Shunem. Nagtanong si Haring Solomon, Bakit hinihiling ninyo na mapangasawa ni Adonia si Abishag? Baka hilingin nyo rin na bigay ko sa kanya ang kaharian ko dahil mas matanda siya sa akin at kakampi siya ng paring si Abiatar at si Joab na anak ni Seruya. Pagkatapos, sumumpa si Haring Solomon sa pangalan ng Panginoon. Parusahan sana ako ng Diyos kung hindi ko mapatay si Adonia dahil sa kahilingan niya. Ang Panginoon ang siyang nagduplot sa akin sa trono ng aking amang si David. Tinupad niya ang kanyang pangako na ibibigay niya ang kaharian sa akin at sa aking mga angkan. Kaya sumusumpa ako sa buhay ng Panginoon na mamamatay si Adonia sa araw na ito. Kaya iniutos ni Haring Solomon kay Benaya na anak ni Jehoiada na patayin si Adonia at pinatay na niya ito. Pagkatapos, sinabi ni Haring Solomon kay Abiatar na pari, Umuwi ka sa iyong bukiring sa Anatot. Dapat kang patayin pero hindi kita papatayin ngayon dahil katiwala ka ng kahon ng Panginoong Diyos noong kasama ka pa ng aking amang si David at nakihati ka sa kanyang mga pagtitiis. Kaya tinanggal ni Solomon si Abiatar sa kanyang tungkulin bilang pari ng Panginoon. At natupad ang sinasabi ng Panginoon doon sa Shilo tungkol sa pamilya ni Eli. Namatay si Joab. Hindi tumulong si Joab kay Absalom na maging hari, pero tumulong siya kay Adonia. Kaya nang mabalitaan niya ang pagkamatay ni Adonia, tumakas siya papunta sa tolda ng Panginoon at humawak sa parang mga sungay na bahagi ng altar. Nang mabalitaan ni Haring Solomon na tumatake si Joab papunta sa tolda ng Panginoon at lumapit sa altar, inutusan niya si Benaya na patayin si Joab. Kaya pumunta si Benaya sa tolda ng Panginoon at sinabihan si Joab. Lumabas ka, sabi ng hari. Pero sumagot si Joab, hindi ako lalabas. Dito ako mamamatay. Bumalik si Benaya sa hari at sinabi ang sagot ni Joab. Sinabi ni Solomon kay Benaya, Gawin mo ang sinabi niya. Doon siya patayin sa tolda at ilibing para ako at ang pamilya ng aking ama ay hindi managot sa pagpatay niya kay Abner na anak ni Ner na commander ng mga sundalo ng Israel at kay Amasa na commander ng mga sundalo ng Juda. Pinatay niya ang mga taong inosente nang hindi nalalaman ng aking ama. Mas matuwid at mabuti ang mga taong ito kaysa sa kanya. Ngayon, gagantihan siya ng Panginoon sa ginawa niya sa kanila. Siya at ang angkan niya ang mananagot magpakailanman sa pagkamatay ng mga taong ito. Pero si David at ang angkan niya'y kaharian ay bibigyan ng mabuting kalagayan magpakailanman. Kaya pinuntahan ni Benaya si Joab at pinatay. Ilibing siya malapit sa bahay niya sa ilang. Pagkatapos, ipinalit ng hari si Benaya kay Joab bilang commander ng mga sundalo at ang pinalit niya kay Abiatar ay ang paring si Sadok. Ang pagkamatay ni Shimei. Ipinatawag ng hari si Shimei at sinabi sa kanya, Magpatayo ka ng sarili mong bahay sa Jerusalem at doon ka tumira.
Huwag kang umalis sa lungsod at pumunta sa ibang lugar. Sa oras na umalis ka at tumawid sa lambak ng Kidron, tiyak na mamamatay ka. At kapag nangyari ito, ikaw na ang may pananagutan nito. Sumagot si Shimei, "Mabuti po ang sinabi niyo, susundin ko ito." Kaya tumira si Shimei sa Jerusalem ng matagal na panahon. Pero pagkalipas ng 3 taon, lumayas ang dalawa sa mga alipin ni Shimei at pumunta sa hari ng Gad na si Akish na anak ni Maaka. Nang mabalitaan ito ni Shimei, nilagyan niya agad ng upuan ang kanyang asno at sumakay. Pumunta siya kay Akish sa Gad para hanapin ang dalawang alipin niya. Nakita niya sila at isinama pa uwi. Nang mabalitaan ni Solomon na umalis si Shimei sa Jerusalem at pumunta sa Gad at nakabalik na, ipinatawag niya ito at sinabihan, Hindi ba't pinasumpa kita sa pangalan ng Panginoon at binalaan na sa oras na umalis ka sa Jerusalem at pumunta sa ibang lugar ay tiyak na mamamatay ka? At hindi pa sinabi mo na mabuti? Sinabi mo na mabuti ang sinabi ko at susundin mo ito? Ngayon, bakit hindi mo sinunod ang ipinangako mo sa Panginoon? Bakit hindi mo tinupad ang mga iniutos ko sa iyo? Sinabi pa ng hari sa kanya, Tiyak na naaalala mo ang lahat ng kasamaan na ginawa mo sa aking amang si David. Ngayon, gagantihan ka ng Panginoon sa masamang ginawa mo. Pero pagpapalain ako ng Panginoon at ang karya ng aking ama na si David ay magpapatuloy sa kanyang mga angkan magpakailanman. Pagkatapos, inutusan ng hari si Benaya na patayin si Shimei. Kaya dinala ni Benaya si Shimei sa labas at pinatay. Mas lalong tumatag ang kaharian sa ilalim ng pamamahala ni Solomon. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos. Pinalalakasan ko kasi yung mga naka 3G, mahina yung dating. Yan. So, kaya pinalalakasan ko. Dahil sa atin malakas, yung mga naka 4G, 5G, yung mga naka 3G, hindi. So, naging hari ng as ni Solomon, humingi ng tawad si Adonai kay David, kay Solomon, pinatawad naman niya to, kaya pinauwi niya. Pero, may huling tagubilin si David, no? Pinapapatay niya si Joab, si Shimei, dahil hindi sumunod sa kanya, no? Pero may maganda rin siyang payo na isama sa pagkain. Sino nga yun? Yung isang tauhan, no? So, pero si Adonai, no? Kailangan ipapatay ni Solomon. Bakit? Dahil hiningi niyang ipakasal sa kanya si Abisag, no? Siya yung pinakahuling-huling naging asawa ni David, yung bata pa. Okay, bakit pinapatay? Ako magtatanong, ayaw niyo magtanong eh. Bakit pinapatay? Humiling lang naman. Pwede naman tanggihan yung hiling. Pero bakit pinapatay? Hindi na akong tatanong. Tapos, palay ba naman? Ako ngayon na may tanong. Ayaw niyo magtanong eh. Ako may tanong. Bakit pinapatay ni Solomon si Adonai na kanyang kapatid nang humiling? Ginamit pa yung ina niya si Bathsheba na hilingin na ipakasal sa kanya si Abisag. Bakit? Wala lang kayo. Hula ko sa'yo. Dahil naging asawa rin siya ni David. Ay, ano ngayon? Wala, inasawa niya yung asawa na. Hindi nga, yun kaya ang nagpapaalam sa hari. Dahil na rin siguro sa ginawa niyang paghahari-harian, gusto niya maging hari. Hindi, okay na nga eh. Doon lang talaga nagkaroon ng problema. Nung humiling siyang ipakasal sa kanya si Abisag. Malamang gusto rin niya. Gusto rin ni Solomon. Pwede. Pero ito yung totoong sagot, no? Dahil sa hari, ang kanyang asawa, miski naman yung pamilyang simple lang at hindi hari, ang asawa ay pag-aari ng isang lalaki. Lalo na si David, hari, kabilang sa kanyang harem, ang kanyang mga asawa. No? Pag minana ng isang tao, mga personal na pag-aari ng hari, ito'y palatandaan na sa kanya sinasali ng pagiging hari.
So gustong utakan uli ni Adonijah si Solomon. Kaya nga tinatanong ni Solomon sa kanyang ina baka gusto mo ibigay yung aking trono? Dahil mas matanda naman siya. So sa makatwid, lahat ng elemento ng pagiging hari, nasa kay Adonijah, maliban sa pangako, no? At saka yung pagbasbas nga ng Diyos. Pero, ayun nga, ba't mo hihingin niya si Abisag, pag-aarihan ng ama nating si David? So, palatandaan na pag binigay ko sa iyo yan, ikaw ang magmamana ng harem ng hari. Kaya sa galit niya, lumalabas na yung pagiging matalino ni Solomon, pinapatay niya. Oh, tama ba ako? Opo. Yan yun. So, kung meron magmamana ng harem, yung pumalit na hari. Hindi yung maghahari-harian pa lang. Si Abiatar naman, tinanggal bilang isang pari. Kilala niyo ba si Abiatar? Hindi. Okay. Si Abiatar ang kahuli-hulihang grand-grand-grandchildren ni Eli. Si Eli ay mula sa unang libro ng Samuel. Dito, pinarusahan si Eli dahil hindi niya inaawat yung mga anak niya. Kaya may sumpaan Diyos, wala akong mic. May sumpaan Diyos na si Eli ay matatapos ang ang kaparian, ang lahi niya, yung kaparian, matatapos, ito na nga yung katapusan kay Abiatar. Tinanggal yung pagiging pari nila, lahat sila, siya na yung huling-huli. Hindi nga siya pinapatay, pero tinanggal yung pagiging pari niya. Ito yung katuparan ng salita ng Diyos mula sa 1 Samuel. Okay? So, naintindihan niyo? So, binili ni David kay Solomon na maging masunurin sa Diyos sa lahat ng panahon. Yan. Okay? So, ayan na, namatay na si David, 40 years reign niya. Okay? Sige, ano ba tanong niyo? Wala kayong tanong? Wala ba tanong? Meron po si Ate Brenda. Senyor, di ko po nakuha nung sabi na tatanggihan ka ng Panginoon sa ginawa mo. Bakit po siya nanguna kay Ama mag-decide? Thank you po. Ano daw? Saan po yun, Ate Brenda? Parang hirap Sino po na yung na. tinanggihan? Parang mahirap. Ano po yung pagtanggi? Siya tumanggi. Oo nga po eh. Wala masyado mag-overthink. Magtanong ka lang. Huwag magkwento. Tanong mo lang kung ano gusto mong tanong. Ano ba tanong? Basahin mo nga. Subukan ko gawing tanong yung tanong niya. Sige po. Senyor, di ko po nakuha nung sabi na tatanggihan ka ng Panginoon sa ginawa mo. Bakit po siya nanguna kay Ama mag-decide? Yung sabi po ni Tata Bert? Ewan ko. O, ikaw na may sabi. Ano po yung Ate Brenda? Ano po yung pagtanggi? Kaya bisag ka kaya Adonijah. Pagtanggi po sa... Saan? Kaya naibigay si Abisag. Siya tumanggi. Tanggi. Baka yung inaano ni na hindi tatanggihan Yung utos po? ni Solomon daw yung yung hinihiling ni Adonai na ibigay sa kanya si Abisag, yung asawa. Tinanggihan nga eh. Yun nga, tinanggihan. Tinanggihan naman. Kasi he did not follow yung utos. Ano daw? Parang naligaw na tayo. Okay. Reviewin mo na lang yung yung binasa. Parang wala namang inuutos. At tumanggi siya. Yan. Sige, ano pa? Kasi pwede lang mag-utos yung Diyos tsaka yung hari. Okay? Dito, yung mga bilin ni David kay Solomon, hindi nga utos. Kasi hindi niya pwedeng utusan dahil pinangako niya na ganun yung gagawin niya. Na si Joab, hindi niya papatayin. Yung kaya nga, si Shimei, hindi niya papatayin. Ngayon, dahil ikaw na Solomon ang hari, alam mo na yung tamang gagawain. Ikaw na yung magde-decide, hindi na ako. Kasi nga ako si David, meron akong pangako. Kaya hindi ko pinapatay.
Ngayon, dahil ikaw na hari, bahala ka na, papatay mo na yan. So, pero yung Diyos dito, walang tagubilin ng Diyos, walang pinag-uutos, si David lang. At hindi nga utos. Sinasabi niya kay Solomon, ang desisyon, matanda ka na, ikaw na hari, alam mo na gagawin mo. Mahirap magtanong pag kwento, di ba? Kaya pag may mga kausap ako, so ano tanong? Kasi sa madali sagutin ng tanong, kaysa bibigyan mo ako ng talata na wala naman tanong, tapos, ano tanong? Yun ang ending, ano tanong? Ano gusto mong malaman? Yun si Brenda, yung tanong, hindi yung kwento. Kami na nga nagkukwento eh. Pagising niya lang daw po pa. Kaya, Matulog ka na lang ulit. Tulog! Wala tanong? Naintindihan nyo, kaya pinapatay niya si Adonai. Adonai. So, depende kung ano yung pagkabasa, no? Okay? So, basa tayo. 3 chapter. Chapter 3. Ang karunungan ni Solomon. Naging kakampi ni Solomon ang Paraon, hari ng Ehipto, nang kanyang pakasalan ang anak nito. Itinira niya ang prinsesa sa lungsod ni David habang hindi pa tapos ang kanyang palasyo, ang bahay ni Yahweh at ang pader ng Jerusalem. Ngunit ang mga taong bayan ay patuloy pang nag-aalay ng kanilang mga handog sa Diyos sa mga sagradong burol sapagkat wala pa noong naitatayong bahay-sambahan para kay Yahweh. Mahal ni Solomon si Yahweh at sinusunod niya ang mga tagubilin ng kanyang amang si David. Subalit nag-aalay din siya ng handog at nagsusunog ng insenso sa mga altar sa burol. Minsan, pumunta si Solomon sa Gibeon upang maghandog sapagkat iyon ang pinakatanyag na sagradong burol. Nakapag-alay na siya roon ng daan-daang handog na sinusunog. Kinagabihan, samantalang siya ay naroon pa sa Gibeon, nagpakita sa kanya si Yahweh sa isang panaginip at tinanong siya, Ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo. wika sa kanya. Sumagot si Solomon, Kinahabagan ninyo at tunay na minahal ang aking amang si David dahil naging tapat at matuwid siya sa inyo at naging malinis ang kanyang puso at ipinagpatuloy ninyo ang inyong tapat na pagmamahal sa kanya nang bigyan ninyo siya ng isang anak na ngayon nakaupo sa kanyang trono. Yahweh, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Kahit ako'y bata pa, walang karanasan. Ngayon nasa kalagitnaan ako ng iyong bayang pinili. Bayang hindi na mabilang sa dami. Bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama. Sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito? dahil ito ang hiniling ni Solomon, nalugod sa kanya si Yahweh at sinabi sa kanya, Dahil hindi ka umiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang iniling mo'y karunungang kumilala ng mabuti at masama. Ibibigay ko sa iyo ang hiniling mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna o sa mga susunod pa sa iyo. Ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalang hindi mapapantayan ng sino mang hari sa buong buhay mo. At kung mamumuhay ka ayon sa aking kalooban, kung susundin mo ang aking batas at mga utos, tulad ng ginawa ng iyong amang si David, pagkakalooban pa kita ng mahabang buhay.
Nagising si Solomon at noon niya nalaman na siya'y kinausap ni Yahweh sa panaginip. Pagbalik niya sa Jerusalem, pumunta siya sa harap ng kabanang tipan ni Yahweh at nag-alay ng mga handog na susunugin at mga handog para sa kapayapaan. Naghanda rin siya ng isang salo-salo para sa kanyang mga tauhan. Ang hatol ni Solomon. Isang araw, nagpunta sa hari ang dalawang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. Ang sabi ng isa, "Mahal na hari, kami po ng babaeng ito ay nakatira sa iisang bahay. Nanganak po ako habang siya'y naroon. Pagkalipas ang 3 araw, nanganak din ang babaeng ito. Wala po kaming ibang kasama roon. Isang gabi ay nadagalan po niya ang kanyang anak at ito'y namatay. Malalim na ang gabi nang siya'y bumangon at habang ako'y na may natutulog. Kinuha niya sa tabi ko ang aking anak at dinala sa kanyang higaan at inilagay naman sa tabi ko ang kanyang patay na anak. Kinaumagahan, bumangon po ako upang pasusuhin ang aking anak, ngunit natagpuan ko na lang na ito'y patay na. Subalit, nung pagmasdan ko pong mabuti, nakilala kong hindi yon ang aking anak." Tumutol naman ang pangalawa at ang sabi, "Hindi totoo yan. Anak ko ang buhay at sayo'y patay." Lalo namang iginiit na una, "Hindi totoo yan. Anak mo ang patay at ang akin ang buhay." At ganito ang kanilang pagtatalo sa harapan ng hari. Kaya't sinabi ni Solomon sa isa, Sinasabi mong iyo ang buhay na bata at kanya ang patay. at sa ikalawa, Ang sabi mo na may iyo ang buhay at kanya ang patay. kaya nagpakuha ang hari ng isang tabak at dinala nga sa kanya ang isang tabak. Sinabi ng hari, Hatiin ang batang buhay at ibigay ang kalahati sa bawat isa. nabagbag ang puso ng tunay na ina ng batang buhay at napasigaw, "Huwag po, kamahalan! Ibigay na po ninyo sa kanyang bata. Huwag lamang ninyong patayin." Sinabi naman nung isa, "Sige, hatiin ninyo ang bata upang walang makinabang kahit sino sa amin." Kaya't sinabi ni Solomon, Huwag ninyong patayin ang bata. Ibigay ninyo sa una. Siya ang tunay niyang ina. napabalita sa buong Israel ang hatol na iginawad ng hari at ang lahat ay nagkaroon ng paggalang at takot sa kanya. Nabati nilang taglay niya ang karunungan ng Diyos upang humatol ng makatarungan. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay. So, ang talino na si David. Si Solomon. Okay. So, nakipagkasundo si Solomon sa iba't ibang mga lugar, iba't ibang bayan sa pag-aasawa sa mga anak. Ugly strategy yan, no? Marital strategy, no? Para hindi naglalaban yung pamilya, bagkus lumalakas pa, nagkakatulungan para sa mga kalaban. So, kung may pros and cons yun, malalaman natin later on, pero magandang estratehiya para mapalakas ang kaharian ni Solomon at hindi kinakailangan tumanak ang dugo. Yan, nag-iisang dibdib siya. Kaya kailangan magpakasal ng marami. She has 700 wives at 300 concubines. So, isang gabi, no, nanaginip si Solomon kay Yahweh. So, nanaginip, so more of vision to. At pinahiling siya ng kahit ano ng Diyos. So, sa kanya panaginip, humiling siya ng karunungan para malaman ng masama at mabuti at karunungan sa pamamahala. Dahil sinasabi niya, ako isang bata pa lamang. So, meaning, ang tawag niya sa sarili niya bata, so buong pagpapakumbaba, full of humility ang sinasabi niya. Ang bata kasi walang nalalaman. So, yun ang gusto niya. Yan ang meron si Solomon na wala sa atin. Kasi ay yayaban ng mga sa panaginip, nakausap nila ang Diyos eh. Parang karapat-dapat sila talaga eh. Ako, meron din akong ganyan eh. Sabi ko nga, bakit ako hindi ako mabait, hindi ako paladasal. Yun po yung palagi natin tatandaan. Sa unang saltadahan pa lang, pag nagyabang ka na sa harapan ng pagpapakita ng Diyos, bagsak ka na. Bagsak ka na. Nagpakita sa'yo pero wala na. Bagsak ka na. Pag nagyabang ka, sabi ni ako'y isang bata pa lamang. Ayan, sabi ni Solomon, ako po, ang sabi ko naman, bakit po ako hindi ako mabait, hindi ako paladasal, hindi ako palasimba. Tinawanan ako. So, yun yun.
So, pagpapakumbaba po yun, iba-iba yung pamamaraan. Kaya sa tuwa niya, o binigyan siya ng hindi lang, no, karunungan, kundi binigyan siya ng kayamanan. Binigyan din siya ng karangalan na hindi mapapatayan ng kahit sinong hari sa balat ng lupa sa buong buhay niya at mahabang buhay kung susunod siya sa aral at utos ng Diyos. So, yun po yun. Baka may tanong kayo, no? So, marami po sa atin sa totoo lang, pag nagpakita ang Diyos sa maraming pamamaraan, panaginip, tunay, o ano, nagyayabang tayo. Parang you are entitled, you are so holy, of the holiest, no? Kasi nagpakita sa iyo ang Diyos, mali po. Kailangan full of humility. Si Solomon po ay isang hari na nagpakita ang Diyos sa kanya. At ang kanyang sinabi, wala po ako nalalaman, isa lamang po akong bata. Kaya kailangan ko po ng karunungan para sa pamamahala, para malaman na masama at mabuti. Buong-buong pagpapakumbaba, hinubad niya ang kanyang pagiging hari, hinubad niya lahat. Kung may marunong siya, marunong na nga siya eh. Kaya nga pinapatay niya nga si Adonijah eh. Niloloko mo ako eh. Di ba? Gusto mo lang maging hari muli eh. Okay. So, ayun po, no? Kaya sa sobrang tuwa ng Diyos, at nagkatotoo yun, dahil lahat, siya po ang pinakamayaman. Di ba? Meron ang Solomon's treasure na sinasabi. Siya po yung pinakamayaman. Tunay-tunilada na kukuha niyang ginto sa pag-aalay ng mga iba-ibang lahi sa kanya para po, no? Sa kanyang karunungan. So, sa hatol ni Solomon, sa dalawang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw, diyan po makikita ninyo kung gano'n siya katalino, nag-aaway po sila sa batang buhay, kasi po, yung batang patay, pinagpalit eh. Kaya sabi nung Solomon, sige, patayin natin yung bata, makakiin natin, hati kayong dalawa, para wala kayong pinag-aawayan. Sabi nung tunay na ina, sige na, ibigay nyo na lang sa kanya. Mas na naisip ko pa makitang buhay kaysa patay. Sabi naman niya, sige, hatiin mo na lang para wala makinabang. So doon mo makikita yung pagiging pawalang importansya sa buhay ng bata nung hindi tunay na ina. So yun, kaya naging bantog si Solomon yan. Okay, so mahirap maging judge, no? Pero dito, yan, is paghatol. Yan, binigyan siya ng karunungan. Yan. Kaba, Tata Bert, magaling ka ba maghatol? Hindi ko masabi. Mike. Hindi ko masabi kung magaling ako maghatol. Pero, mas as possible, puso pa rin ang paiilali ko pag maghahapon ako. Yung gilas, puso ginamit. Kung magkakatalo eh. Dapat tira ang ginamit, hindi puso. Puro puso, kaya natatalo eh. Paano yung paghahatol sa inyo? Yun nga, puso ba o karunungan? Kailangan ba pareho? Ano po bang dapat panggalingan? Ako, pag ako tinanong mo, ang pinanggagalingan ng tamang pag-hustisya o pagbibigay ng judgment, base sa ebidensya na nilalatag sa iyong harapan. Hindi mo gagamitin ang puso mo kasi pag ginamit mo ang puso mo, may kakampihan at may kakampihan ka dahil ang puso kasi mahirap gamitin yan eh. Ang utak din, ganun din, no? Pero kung sa paglatag ng ebidensya, dito makikita mo nilalatag nilang ebidensya. Sabi nung isa, binanggit yan. Sabi nung una, kanya yung buhay at sa isa yung patay. Sabi nung pangalawa, kanya ang buhay at kanya yung patay. So pareho ang nilalatag na ebidensya. Pareho. So ngayon, dito gumamit ng tamang estratehiya si Solomon. Kumuha ka ng tabak, hatiin natin sa dalawa. So ngayon, ito na ngayon, yung pangalawang exhibit. Sino ba ang magpapakita ng ebidensya ng may pagmamahal sa bata? At ebidensya ng pagpapakita ng walang pakundangan sa buhay ng bata na siyang magpapatunay na hindi mo to anak, kaya wala kang pagmamahal. So hindi puso, hindi karunungan, kundi yung ilalatag na ebidensya sa iyong harapan. Doon manggagaling ang iyong tamang pag-uusga. Ngayon, kung hindi na ilatag ng abogado mong bobo ang mga tamang at hindi mo ibinigay ang tamang detalye, pag natalo ka sa kaso, problema niyo ng abogado niyong bobo. At bobo ka rin. So, hindi puso ang gagamitin mo kung ikaw magbibigay ng hustisya, kundi
ano yung binibigay mong ebidensya sa usapin na nabanggit. Alam niyo ng mga huwes, pag mayroon silang binanggit ng puso ginamit, hindi. Konsensya ginamit, hindi. Wala kang gagamitin ng konsensya, attorney. Sabi mo sa akin kung tama ako. Wala kang gagamitin ng konsensya, wala kang gagamitin ng puso, wala kang gagamitin, kundi ano yung nilatag na ebidensya sa usapin na nabanggit. Tell me if I'm wrong. Di ba? Ano yung puso mo? Mamunti ka matalo yung gilas eh. Di ba? Banggitin lang natin yon. Sa basketball ba, puso kailangan mo? Tumira. Tumira, para mag-score, di nga dribble eh. Di ba? So hindi puso, tumira na shoot. Tignan nyo, kaya nga 20 na yung lamang, nahabol pa eh. Ano, puso ginamit? Puso. Naintindihan nyo? Hindi kayo nakikinig eh, hindi kayo matututo sa akin. Paano kayo magbibigay ng tamang hatol sa nilalatag ng ebidensya sa mga usapin? Kung kayo magiging hatol. Hindi ka pwede maging judge kasi puso ang gagamitin mo. Papanigan mo kung sino yung mas higit na kaawa-awa kasi puso eh. Ikaw karunungan gagamitin mo. So mali pa rin. Kaya nga di ba, ang hinihingi niya karunungan, malaman niya ang masama sa mabuti. Di ba? Pareho nilalatag na ebidensya yung dalawa eh. Sabi nung isa, kaya inulit eh. Sabi nung isa, basahin mo ulit yun. Kaya't sinabi ni Solomon sa isa, sinasabi mong iyong buhay na bata at kanyang patay. At sa ikalawa, ang sabi mo na may iyong buhay at kanya ang patay. So pareho. Opo. Pareho. Pareho nilatag na ebidensya. Di ba? Kaya dinala niya yung tabak at hahatiin niya. So ito na yung ikalawang exhibit. Ha? Kaya dapat magaling ka maglatag na ebidensya. Di ba nga ako nagdemanda, nilatag na ebidensya, pumutok sa mukha nila. Ang dami ko daw. Video ako mag-isa. May dala daw akong baril, sila may baril. Yung po yung kaguluhan ng ako, presidente. Binabaliktad nila yung kwentuhan. Sila pa yung nagbigay ng video, tama. Sige. Okay. Thank you, Senyor. Naintindihan nyo? Hindi puso, hindi karunungan, ayon sa ebidensya na nilatag ninyo sa bawat usapin. Diba? Tama ba o mali? Senyor. Ano tanong? Kumbaga parang wala nang labanan ng nangyayari. Hindi. Ganito yan. Kung sa bawat usapin, magsabi ka lang naman ng totoo eh. Lalabas yung katotohanan. Magsinungaling ka, maghihirap yung sinungaling, maglulubid ka na maglulubid. Mabubutasan at mabubutasan ka. So ito, maliwanag o, linaw-linaw. Sinabi ng isa, buhay ang kanya, patay yung kanya. Sabi ng isa, buhay ang kanya, patay ang kanya. So pareho ebidensya. Kuha tayong tabak. Tignan natin yung reaction ng dalawa. Yun. Yun yung pangalawang exhibit. Sa bawat usapin kasi, hindi sapat. Kasi may mga magagaling, hindi sapat yung hindi sapat yung matalino ka, magaling ka, o kundi mailatag mo lahat yung katotohanan. At ang katotohanan nga yun, nakita yung may pagmamahal. Hindi puso ginamit yan. Hindi karunungan ginamit yan. Based on evidence. Magmula noon hanggang ngayon, pagdating sa kahatulan, para tumama ang kahatulan, dapat ebidensya na nilatag sa bawat usapin. Tanong, ano tanong? Magaling ba? Magaling ba akong judge? Ko ako mag-judge. Kaya pag ako pahusga kayo sa akin, todas kayo. Ang linaw-linaw pag sasabihin niyo sa akin, halimbawa lang, sana po, pauwiin niyo po yung asawa ko. Sige, bakit natin gustong pauwiin?
Mahal mo ba o dahil sa pera? Eh, gusto ko magsustento siya. O, hindi mo kailangan ng asawa. Kailangan mo pera. Tama ba ako? Mali. Tama. Sustento kailangan, hindi kailangan mo pera. Magsustento sa asawa mo. Eh, ayaw mo na nga yung asawa mo. Eh, gusto mo pa yung asawa. So, gusto mo, mahal mo pa yung asawa mo. Eh, hindi na po, sustento lang. Ay, hindi pa yan na nga lang. So, ayaw aminin. Kasi ang katotohanan doon, para matupad yung aking prayer, kung mahal mo pa yung asawa mo, pabalikin mo. Kasi mahal mo pa. So, tapos na tayo. Ako, nihusga ako sa bawat Kaya yun ang tanong ko palagi. Ikala nyo, naglolo ko lang ako eh. Hindi. Ano ba ang gusto mo? Pabalikin mo ang asawa mo dahil mahal mo pa? Kaya kong pabalikin. Pero kung sustento ang kailangan, pera kailangan mo. Hindi asawa. O ayaw pa rin naman pumayag. Ano ba gusto mo talaga? Hindi nga uubra yun sa dasalan eh. Kung kailangan mo sustento, kailangan mo pera. Pagdasal kita ng pera, tapos. O ngayon, naintindihan na ninyo na malalim yung pinanggagalingan ko ng bawat salita ko. Di ba? Yan yan. Hindi simple-simple lang. Sino may mga utang sa inyo? Sige, akin na, sulat yung pangalan. Pagdadasal ko ito na manalo ng loto. Hala, bakit sila kami na lang? Tignan nyo, suswapan nyo. Gusto nyo, kayo pa rin manalo ng loto. Gusto nyo, kayo pa rin manalo ng loto, tapos maniningil pa kayo. Eh, hindi na kami maniningil pag nanalo loto. Huwag nyo na muna singilin, magdadasal ko kayo na manalo ng loto. O, hindi pa rin sila payag. Ano ba gusto nyo talaga? Hindi nila maintindihan eh, di ba? Nasaswapang eh. Kaya hindi binabayaran. Okay? Sige, music natin. Ano mga last word nyo? Simple pero ang lalim. Sige ba, Tato? Yes, Tato. Well, sa pagbabasa natin ng Biblia, nawa hindi kayo magsawa ng pagsama sa amin, no? Marami po kayo talagang matututunan. Ngayong gabi, marami na naman pong bagay tayong naliwanagan. Sa tulong po ng mga paliwanag sa inyo, sana meron din po kayong natututunan. Napakaganda ng gabing ito. Napakaganda na namang karunungan ang naibigay sa atin. Ang ating pagbabasa ng Biblia. Salamat po. Thank you, Tata Bert. Sa akin po, ngayon ko lang po na talagang na-in detail po yung storya ni Haring Solomon. At nakakatuwa pong malaman at marinig na grabe po siyang magpakumbaba bilang hari po siya. Tsaka yung pagpapakumbaba na yun, yung ang maganda dun, hindi niya iniisip kasi yung sarili niya. Iniisip niya yung tama at mali na makikinabang po yung sambahayan na kanyang nililito. Ayun lang po. Thank you po. Sa bawat pakinabang sa mundong ibabaw, napakalaki pong pakinabang swerte ang kuha ninyo kung hindi ninyo iisipin ang inyong sarili. Bagkus kapakanan ng iba. Suswertein po kayo, magkakaroon po kayo ng maraming kayamanan, karangalan, marami po magmamahal sa inyo. Ako po, sa bawat oportunidad, nagpapasalamat ako sa Diyos. Oportunidad pa lang. Maraming oportunidad na yan, mga 90% hindi po natupad. Pero nevertheless, natupad o hindi natupad, tuwang-tuwa po ako. Yung galak na nakamtan ko ay grabe. Dahil inatribute ko po to sa biyaya ng Diyos. Lahat po yan, natupad o hindi natupad, biyaya ng Diyos. Dahil hindi po lahat nabibigyan ng oportunidad. Pwede ba kayong tumakbo bilang konsehal? Kaya nyo ba yun? Hindi. Pero ako po, pinasalamat ko sa Diyos kahit natalo ako. Masaya ako sa mga taong nakasama ko. Masaya ako dahil nalaman ko yung mga taong hindi ko nakasama. Yun lang po.
Tapos, palagi po ako sa aking pagdadasal, sinasabi ko po, tulungan ako ng Diyos dahil sa lahat ng aking kakayahan, wala akong titulong hinahawakan. Hindi po ako attorney, pero nakagawa po ako ng mga bagay na ginagawa ng abogado. Hindi po ako engineer, pero kaya ko po. Hindi po ako accountant, pero kaya ko po. Wala po akong titulo. Nagbibiruan nga po kami, baka sumunod mangyari, senior ibon na ako eh. Yun na lang yung kaisa-isang title na senior ibon pa ako. So wala pa akong titulo, isa lamang po akong hamak na bata rin. Sabi nga, tinitulo sa akin yan ng tatay ko nung malbata pa ako na poor little rich boy. Tanda-tanda ko po yun, nahanap ko nga yung chest na yun, sinulat niya po yun. Anthony Rivero, poor little rich boy. Gusto ko po yun. Pag iniisip ko po yun, pakahirap na pinagdaanan ko, maliit ako. Maliit ako in size, maliit ako kumpara sa kahit kanino. Mayaman ako. Mayaman ako sa kaibigan, mayaman ako sa pagmamahal, mayaman ako sa pakikipagkapwa-tao. At higit sa lahat, mananatili akong isang bata. Bata ang kaisipan, walang nalalaman, bigyan mo ng kaparaso, tuwang-tuwa na po ako. Bigyan mo ko ng oportunidad, tuwang-tuwa pa ako. At kung ito'y matutupad, bonus ng matatawag. At lahat ng ito, aking pong pinapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Hindi ko po sinasabing gayahin niyo po ako, pero ito po ang buhay ko. Kung gusto po natin ng karangyaan, karunungan, kasiyahan, kaligayahan, mahabang buhay, ito po ang nilalatag ko sa inyo. Ako po si Anthony Vivero. Angelia Nera po. Si Tata Bert po ito at may dugtong ko na lang na bukas nga po pala ay Healing Day. At 8 o'clock in the morning, meron po tayong Novena Prayer sa pangunguna ni Tita Hermie Rodriguez. At bago po yung gamutan, yung pag-uulit po ng lecture ni Senyor nung Sabado. Napakaganda po noon, kaya apalan po ninyo. Good night. God bless. By the way, anniversary pala ng Triskelion. Long live.